Marami po sa atin ang nakakakilala kay XRP, kay XLM at syempre kay Pi Network. Pero kung titignan po nating mabuti ay may isang sikretong koneksyon na hindi po napapansin ng karamihan sa likod ng tatlong project na ito. Hindi ito basta simpleng pagkakapareho sa presyo o popularidad. May mas malalim itong ugat mula technology, pinanggalingan at pati na rin sa mga taong bumuo sa kanila. Kaya sa video na ito ay bubuksan po natin ang misteryo sa likod ng koneksyon ni na XRP, XLM at saka Pi Network. Paano nga ba sila nagkakatulad? Ano ang tunay na pinagsimulan ng kanilang ugnayan at bakit po pare-pareho silang sinusundan ng iisang klase ng mga investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung paano po nagkaroon ng ugnayan sina XRP at XLM. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng crypto, mapapansin natin na sina XRP at XLM ay halos kambal sa pagkakagawa. Si XRP ay gawa po ng Ripple habang si XLM naman ay mula sa Stellar. Pero alam nyo ba na pareho pala silang may pinanggalingan sa iisang tao? Ang pangalan po niya ay si Ginoong Jed McCaleb. Isa po siya sa mga co-founder ng Ripple. Pero noong taong 2014 ay umalis po siya sa project at nagtayo ng kanyang sariling foundation. At yan po ang Stellar Development Foundation. Mula dito ay isinilang si XLM. Kaya pala kahit magkaibang project si XRP at XLM ay malapit pa rin ang kanilang technology at layunin. Pareho po silang ginawa para sa mabilis at murang cross-border payments. At pareho rin po silang hindi gumagamit ng proof of work. Ibig sabihin ay hindi na kailangan ng malakas na makina or machine para patakbuhin ang kanilang network. Ngayon ay ano po ang technologyng magkadugtong sa kanilang tatlo? Bukod po sa koneksyon ng tao sa likod ng XRP at XLM, meron din po silang magkaparehong pundasyon sa technology. Si XRP ay nag-ooperate gamit po ang Ripple Protocol Consensus Algorithm. Si XLM naman po ay gumagamit ng Stellar Consensus Protocol or SCP. Ngayon ay paano naman itong si Pi Network? Noong na-launch itong si Pi ay noong taong 2019. Ginamit ng mga founders nito ang Stellar Consensus Protocol bilang base ng kanyang blockchain. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. Ang mismong puso ng Pi Network ay nakasandal po sa technology ni Stellar. Ang ibig sabihin nito ay para lubos mong maintindihan si Pi Network ay kailangan mo munang maunawaan si Stellar. Sa katunayan, ayon po sa isang kilalang Pi supporter na si Dr. Altcoin, ang Pi Network ay umaasa po sa Stellar Core para sa mga pangunahing updates sa kanilang blockchain. Kaya't kung anuman ang mangyari kay Stellar ay siguradong may epekto ito kay Pi Network. Ngayon ang sunod na katanungan ay paano nga ba makakaapekto ang mga bagong update kay Pi Network? Kamakailan ay inannounce po ng Stellar ang isang bagong protocol upgrade na tinatawag na Protocol 23. Maraming Pi pioneers ang naniniwalang may malaking epekto ito sa ecosystem ni Pi Network. Kapag na-integrate na po ito ay inaasahan na magiging ganap na Web3 enabled ang buong platform.
magkakaroon na rin ng pagkakataon ang mga developer na gumamit ng AI App Studio para gumawa ng mga decentralized apps. Ang mga apps na ito ay maaaring i-register gamit po ang .py domains at magiging bahagi ng Web3 ecosystem. Ibig sabihin ay mas magiging bukas, transparent at decentralized ang buong Pi network. Kaya hindi po ito basta simpleng update lamang. Ito po ay malaking hakbang para sa pangarap ng Pi community. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ng Stanford University sa lahat ng ito? Ayan. Pag-usapan naman po natin dito ang isa pang nakakagulat na ugnayan. Lahat ng founders ni Pi Network at ang scientist na nasa likod ng Stellar Consensus Protocol na si David Maziris ay pawang galing sa Stanford University. Ito ay hindi simpleng coincidence. Ang mga ideya po nila tungkol sa decentralized technology, inclusion at accessibility ay posibleng na-form pa sa kanilang mga panahong nag-aaral sa Stanford. Kaya kung tutuusin, kahit iba-iba po ang pangalan ng projects, pare-pareho pa rin ang academic roots ng mga leader nila. At mula po sa iisang institution ay nabuo ang magkakaparehong pananaw sa kung paano po dapat dalhin ang crypto sa mas maraming tao. Ngayon ay sunod na tanong ay ano po ang ibig sabihin naman ng Made in the USA para sa mga altcoin na ito? May isa pang bagay na nagdudugtong sa tatlong ito. Lahat po sila ay made in the USA. Oo, sa XRP, sa XLM at si Pi Network ay pawang nagsimula sa Amerika. At sa taong 2025 ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa regulasyon ng crypto sa ilalim ng pamumuno ni President Donald Trump. Dahil dito ay mas nabigyan ng kumpiyansa ang mga investors sa mga American-based altcoins tulad ni na XRP, XLM at saka Pi. Mas ramdam nila ang proteksyon, legalidad at posibilidad ng adoption sa mainstream market. Sa madaling salita ay may psychological advantage na dala ang pagiging gawang Amerika ng tatlong project na ito. Ngayon ay bakit po pare-pareho ang investor base nila? Ngayon ay mas malinaw na kung bakit maraming Pi Network pioneers ang nagiging interesado kay XRP at kay XLM. Pare-pareho kasi silang may layunin ng financial inclusion. Gusto nilang gawing accessible ang cryptocurrency para sa lahat, lalo na sa mga walang access sa traditional na bangko. Si XRP at XLM ay nakatuon po sa murang international transactions. Si Pi naman ay binuo para makapagmina gamit lang ang cellphone. Kaya ang mga investors na naniniwala sa vision ng isa ay natural na naaakit din sa dalawa. Nagkakaroon po ng tinatawag na shared investment basket kung saan sabay-sabay nilang sinusuportahan ang tatlong project na ito. Yan, bilang panghuling katanungan ay bakit po hindi nagtutugma ang galaw ng kanilang presyo? Kahit gaano pa kalalim ang kanilang koneksyon ay may isang bagay na naiiba at yan po ay ang presyo. Si XRP at XLM ay madalas na may parehong galaw sa presyo. Si Pi Network ay patuloy po na bumababa. Ito ay maaring dahil sa kakulangan pa ng liquidity, mga centralized na issue o dahil hindi pa ito ganap na integrated sa Web3. Pero hindi nangangahulugang wala na itong potensyal. Maaring nagpapainit lang ito para sa mga malaking pagsabog sa hinaharap. At ayan, bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay mahalaga pong maunawaan natin ang mga koneksyon na ito. Kapag alam natin kung paano po magkaugnay ang technology, mga founder at layunin ng isang project, ay mas nagiging matibay po ang ating analysis at decision making sa investments. Kung ikaw po ay pioneer na
may hawak ng Pi or Picoin Holdings, ay baka makatulong na pag-aralan mo rin sina XRP at XLM. Kung XRP holder ka naman ay baka may makuha kang bagong insight mula po sa galaw ni Pi. Dahil sa connection po nila ay posible tayong makakita ng mga trend or pattern na hindi agad napapansin ng iba. At bilang panghuli, para po sa akin ay napakahalaga ng kaalaman sa mga hidden connections sa crypto. Hindi lang ito tungkol sa presyo, kundi pati na rin sa kasaysayan, technology at mga layunin ng bawat project. Ang connection po ni na XRP, XLM at Pi Network ay isang patunay na minsan ang mga project na akala nating magkaiba ay may iisang pinag-uugatang misyon. At yan po ay ang gawing mas bukas at mas accessible ang ekonomiya ng mundo sa pamamagitan ng blockchain. Ang dapat po nating gawin bilang investor ay maging mapanuri, maging bukas sa kaalaman at laging handang matuto mula sa mga koneksyon na hindi halata sa una. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.